Okay, welcome to our episode 2 sa ating Jump Seat Stories. So, noong nakaraan, pinag-usapan natin buhay natin as DJs. Paano tayo nagsimula? Ano yung mga pakiramdam natin sa likod ng DJ decks, mga rituals natin, and all. So, ngayon naman, bro, para maiba lang. Iba naman tayo. Iba naman trip natin ngayon. Kagandahan kasi sa mga episodes natin, no? Sobrang random lang yung pinag-uusapan, spontaneous, at day-to-day lives lang natin. Bigla naisip ko lang ngayon, parang Lou. Yo. Kung hindi ka DJ, nasang industry ka kaya? Okay, magandang tanong yan. Kasi may mga interest din ako outside music eh. Siguro kung di ako DJ, either papasukin ko maging professional fighter. Or military or police. Nasa fighting pa ang ating direction ngayon, kapatid. Okay. Bakit fighter? As in, gusto mo mag-URCC, UFC? Oh, as in professional fighter. If I'm not mistaken, bro, nagsaspar tayo, nagbaboxing. Mas more on MMA yung trip mo as compared sa boxing. Mag-MMA ako. Yung mas pipiliin ko. Actually, kasi para sa akin, mas brutal lang boxing compared to MMA. May nagsabi rin yan. Mas Daniel Cormier. Sinabi nga. Yes. Daniel Cormier. Agree din ako dun. Oh. Let's talk about, martial arts, no? Game. Tama, no? Sinabi ni Daniel Cormier before na ang take niya sa MMA and boxing, mas stressful or mas mahirap sa views niya ang boxing. Kasi sa boxing, pag na-knockout tayo or na-knockdown tayo, we only have standing 8 counts. Ano ba term niya? Standing 8 counts. Yeah, standing 8 counts for you to recover, diba? Tapos banat ulit. Oo. Whereas sa UFC or sa MMA in general, pag na-knockdown ka, at talagang binugbog ka ng tuloy-tuloy, pass out ka na, the referee will stop the fight right away to save your ass. Yes. Sa mga hindi nakakaalam kasi, or maybe sa mga viewers na natin na nasa enthusiast din sa martial arts or fighting in general, nasuntok na kasi ako ng matindi sa mukha eh. May times na nasuntok ka na sa mukha, pag nag-pass out ka, wala ka na maramdaman kahit ilang beses ka na binubugbog eh. So, ibig sabihin talaga nag-shut off ka na. Yun yung kagandahan ng katawan ng tao eh. Pagka nakaramdam tayo ng impact, sabi nga nila minsan yung mga aksidente, it's either hindi mo natatandaan or hindi mo nararamdaman after the impact kasi yung wala akong backup notes dito, science-based, pero pagka may mga sudden impact like nakakagulat or sobrang extreme, wag naman sana na kung mga car accidents and all, hindi ko alam kung ano pakiramdam nun. Wala raw sila nararamdaman, wala raw sila tatandaan, hindi nila alam yung nangyari, pero they survived. So same goes sa boxing na may time na halos ma-knockout ako, nasuntok ako, hindi ko pa na-experience yung binugbog talaga na hanggang sa talaga wala na, no? Pero hindi ko nga natatandaan yung pain eh. Hindi ko natatandaan yung pain nung nasuntok ako. Ang natatandaan ko lang, nag-shut off yung katawan ko. Bigla na lang ako natumba, natamaan ako sa liver, na liver shot ako nun. After a second or two, bigla na lang ako lumuhod. Hindi mo naramdaman? Naramdaman ko, pero may video pa ako nun eh. I'm not sure kung mahahanap ko siya. Meron ako one time, natamaan ako sa liver. Gumanon pa ako sa coach ko nun. Pero after 2 seconds, bigla akong lumuhod. Delayed usually sa body shot eh. No? Oo. Pero yung mga headshots talaga, or yung mga high impact talaga na sensitive sa which is sa ulo, parang auto blackout lang ako nun eh. Hindi mo nararamdaman. So, bakit MMA? And kung sakasakali sa MMA, anong particular art ka magfo-focus sa mixed martial arts? MMA kasi, siguro dahil maagang age ako nag-start sa martial arts. Then, throughout the years, iba-ibang arts yung naaral ko. So, may striking, may grappling, nung nag-US ako saglit, tinake ko na yung chance matuto ng wrestling dun sa US. So, nakisabay ako sa MMA gyms na pure wrestling classes. Wala masyado sa Pilipinas, sadly. Yung talagang pure wrestling. Dumugo bibig ko sa wrestling classes. Kasi nagte-takedown kami minsan na nini yung muka.
So medyo brutal yung wrestling, ano rin siya, high intensity talaga. Yes. And kung ano pipiliin ko kung may specialty, pipiliin ko maging well-rounded. Parang ala GSP. And yung mga elite fighters ngayon, mostly wala nang wala nang specialty, yung mga sobrang galing. Although meron pa rin mga specialist. Pero parang in general, magaling na sa lahat ngayon Yung science talaga, fight science sila Kumbaga, hinahanapan lang pangontra yung specialty mo. Oo. So, doon nga sila pumapasok pagiging well-rounded mo. Hindi, ito si Louis, striking to. So, titirahin ko siya sa legs. Pag may specialty ka, aatakihin nila yun Kunyari, magaling ka sa jiu-jitsu, hindi sila magpapa-takedown. Bugbugin ka nila habang naka-stand up. Ganun. So, nakakatawa kasi, pare. Well, bata pa lang ako, na sobrang hook na ako sa pagbaboxing. To the point na, gusto ko rin i-represent yung name ko sa boxing. Maging professional in a sense. Pero sa hindi alam ng karamihan, boxing ang gusto ko for the reason na kaya kong tumakbo. kasi talaga, I don't know, hindi ko alam kung alam mo yung sagot. Muay Thai, Art of 8 Limbs. Papansin ko sa kanila, talagang engaging sila Ready sila to be hit. Pero pag nagbitaw sila ng suntok or sipa, parang bigayan sila. Whereas sa boxing, Muhammad Ali style, pitik, alis. Pwede ka tumakbo. Hit and not get hit. Natutunan ko siya, na-amplify yung belief ko dun sa boxing nung nag-aral ako. Hindi naman actually nag-aral, pero na-experience ako ng umattend ako ng session ng Jeet Kune Do. Jeet Kune Do is the martial arts na ginagamit ni Bruce Lee. Okay. Jeet Kune Do sa Taft, sa malapit sa school ko. So, isa sa mga tinuro sa kanya ay maging non-telegraphic, and na-derive pala siya sa boxing at saka sa fencing. Talaga na-instill sa akin kasi bago kami ma-engage dun sa mismong training session, meron kaming parang 30 minutes to 1 hour na verbal lessons dun sa pinaka-sensei dun sa club na pinuntahan ko. So, wala siyang tinuro maliban sa tumakbo ka. So, parang na-instill na sa akin yun. Plus, diplomatic naman tayo. Mamaya may kukwento kami sa inyo. Gusto ko itanong kay Louie about suntukan moments na nakakatawa kasi. Anyway, okay. Bago papunta sa ganung sitwasyon, as much as possible, ang nakakatuwa sa martial arts kasi, ang take ko sa kanya is, the more you grow sa martial arts, the more kang umiiwas sa away. Oo naman. The more kang umiiwas sa away. I remember one time, bro, hindi ko lang sabihin kung saan, pero may time na mainit ulo mo. Mainit ulo mo. Lumapit ka sa akin, sabi mo, Brad, ready ka? Mukhang mapapaaway tayo ngayon. Tapos, sabi ko, syempre una, sige game. Saan ba? Nakita ako, laki pre. So, pick your battles naman ako. Bro, pick your battles naman tayo. Ang laki, tapos sabi ko, yung braso, mukhang mukhang Ninja Turtles. Mukhang sampalok. Ganun buo yung balikat. Nasabi ko na lang kay Louie nun, pre, wag ngayon, maganda yung relos ko. Wala na akong excuse nun. Sabi ko kay Louie. Pare, wag ngayon, maganda yung relos ko. Pero tama ka naman na para sa akin sa mga away, hindi dapat tayo yung mag-instigate. Nainis lang naman ako sa kanila, pero hindi yun enough reason para simulan. So, wala naman na silang ginawa after nun. So, tamang rin yun. Kung tayo nagsimula, ang pangit So, yung mga bagets dyan, mga anak ng mga friends natin, I really encourage the young ones na as early as bata pa talaga may engage sa martial arts for the simple reason na you will develop discipline and respect. Yes. Kasi bro, ang height ko is 5'9". Napako na yung height ko sa 5'9" nung parang after college After ng college, yun na yung naging height ko. So nung nag-workout ako, training ako ng boxing sa gym, of course, nandyan yung sparring sessions.
Kasi kahit anong ganda mo dun sa kahit anong ganda mo sa mitts or sa bag, lalabas yung totoong weakness mo pag meron ng actual na sparring pa lang yun So meron ng pressure and all, maapektuhan na yung lungs mo and everything, yung cardio maapektuhan na. Bro, binugbog ako ng maliit. In a fun way. Spar lang. Pero come to think of it, sabi ko, taon na ako nag-i-ensayo, pero Miles, anong height mo, Miles? 5'5". Mga ganon, 5'5", 5'6". Eh ako 5'9". Sabihin natin, ganon talaga. Yung mga fighters sa Visayas, Mindanao, nakaspar ko siya. Binugbog niya ako, bro. Binugbog niya ako, bro. Hindi ko siya mayakap. Hindi ko siya... May suntok ako na parang ito na nga yung... Kinakalto. Wala na magawa eh. So parang nag-gain pa yung respect ko sa lahat ng tao. So anywhere I go. Yes, totoo. Sobra yung respeto ko sa mga tao na parang kung kaya mo namang iwasan, takot ako. Sige na. Kayo matapang. So, especially ngayon, usong-uso yung road rage. Usong-uso yung road rage. Dami nag-aaway ngayon na hindi nila alam yung capacity ng mga tao. Yes. Pag nagpa-martial arts kasi, pag yun nga, nandun na sa sparring, wake-up call talaga pag kayo tinry nyo yung martial arts, may experience nyo talaga na smaller, kahit sabihin nyo physically stronger kayo, pero mas mataas yung skill niya. Talaga mababanatan niya kayo. Yeah. So, humbling experience siya. Makikita mo yung reality of fighting na actually, karamihan naman na lalaki, lalo kung hindi trained, iniisip ng karamihan na lalaki, hindi, kaya ko gulpin or kung ako yun, banatan ko yun. Pero, pag naka-experience kayo ng trained fighter, kahit sa sparring, ma-wake up talaga kayo sa realidad ng skills. And ang fighting is all about skills. Kung mas skilled siya sa'yo, most likely, mauupakan ka. Yeah. So, better na umiwas sa away, i-de-escalate nyo na lang. Mag-training na lang kayo sa gym para may safe environment. Gusto nyo itas sarili nyo. Yun yung masasuggest ko. Try nyo martial arts. Plus, street fighting is different. Yes. Kasi, marunong akong bumitaw na suntok. Pag hinawakan na yung t-shirt ko, wala namang rules na hindi pwedeng hawakan yung t-shirt. So, you will see people na pagka naka-fight on sila, talaga naguhubad na kagad. Kasi para walang mag-grab. Hindi mo maiwasan, sasabunutan ka din. So, hindi yung lahat pwedeng kang tirahin sa yag balls mo. Wala namang rules talaga sa street. Pwedeng may kaibigan siya, kahit kaya mo yung isang tao, pero kung marami sila, maupakan ka nila. Wala namang rules sa street fight. So, pwede ring may weapon. Yun nga, sa mga road rage, ang daming may baril pala. Pag na-feel yan dehado siya, nabubugbog na siya, ano bang ginawa na sa road rage? Nabubugbog na siya, bumunot siya. So, it can become deadly in a split second. Yeah. Iba yung suntukan na one-on-one. Kumbaga, iba yung fighting, iba yung violence. Pag street fight kasi, violence na yan. Anything goes. Pwede ka mamatay. Yung road rage na yan, bro. Habang pinapanood ko yung road rage na yan, this is just my opinion pero habang pinapanood ko siya, hindi ko pinapanood yung actual na away. Ang napipicture ko yung aftermath. Imagine mo yung consequence after. Grabe. Habang buhay na yun. Habang buhay na, Sabihin natin walang bunutan ng baril. For example lang kunyari tayo, Louie, nagsuntukan tayo, nagpang-abot tayo. Nabugbog kita today. Mapipigilan ko ba pag binalikan mo ako tomorrow? Mapipigilan ko ba pagka kinasuhan mo ko ng assault? Yung aftermath yung hassle totoo yan, totoo yan. As much as ayoko naman i-feed yung ego ng kalaban or makaka-encounter mo na sometimes you really have to correct their attitude. Pero para sa akin, nagiging selfish na lang ako na parang, sige, sa inyo na. Basta ako control ko sarili ko. Maganda yung sinabi mo na isipin yung aftermath ng mga ganyan. Kasi nandun naman talaga yung nandun yung consequence Yeah. May isang story akong nalaman ko. Parang few years ago to. May isang champion, Brazilian Jiu-Jitsu black belt. So, 99% ng population kung one-on-one ma-choke out or mababalian sa isang Brazilian Jiu-Jitsu black belt. Nagkaroon siya ng altercation sa isang bar sa Brazil yata. Tapos, na-choke out niya yung kaaway niya. Ganyan. So, ang mistake niya, nagstay siya sa club kung saan siya napaaway. Umalis na yung kaaway niya. So, parang
Nag-celebrate siya, so parang maangas siya doon kasi nanalo siya street fight. Pinalikan siya, binaril siya sa ulo. Patay na siya. See? Ganun kabilis yung yung escalation. So, yun yung sinabi mo kasi pwede kang balikan. So, yun advice ko pag nagkaroon kayo ng gulo na hindi maiwasan and nanalo kayo, umalis na kayo agad dun sa place kasi ang instinct yan is balikan. Siyempre, na-hurt yung ego, napahiya siya, fine, pwedeng nandilim na ipaningin, mag-isip na yun ng way, mag-retaliate, hindi naman worth it mamatay. Get out quick kung napaaway ka. Especially if you have families to feed. So, may anak ka, may asawa, dahil sa simple na misunderstanding. Kayo namang mga may init yung ulo, kalmahan nyo lang kasi. Tapos pagka uminom sa club, sa bagay, tumatapang talaga yung tao pag nakakainom Hindi na Ba't kaya ako bumabait? Tsaka lumalandi. Tsaka hindi. Walang usapang landi kasi mabait tayong nilalang. Pero mas okay na yun kaysa yung mainit yung ulo. Ako rin, parang advice ko sa mga tao, pag uminom kayo, enjoy nyo na lang. Yun, lumandi na lang kayo kung single kayo. Diba? Sa single lang. Sa single lang, yun. Huwag na kayo Ay, single ako ngayon. Ayun, so, DJ Nico. Pero hindi ako malandi. Maropok lang. Ayun pala. Yun. Yeah. So, iwas maoy, enjoy the night. Lalo kami, yung work namin is nasa club, nakikita namin yung mga ganyan tao. Enjoy nyo na lang. Huwag na, there's nothing to prove. Tsaka pumunta tayo sa club para magsaya. Yes. Kung may gusto kayo patunayan, yun nga, pumunta kayo ng boxing gym, MMA gym, doon nyo testing sarili nyo. Ask politely, pwede ba tayo mag-sparring? Ulo ko sa'yo eh. Hindi ko alam paano nyo ipa-pull off yun, pero feeling ko best avenue kasi ang lalaki kasi sometimes you really need to release yung steam eh. Pero thank you kay Lord. Mabilis mawala yung inis ko. Tsaka gusto ko lagi masaya lang eh. Yes. Pero syempre ako yun. I'm not sure kung ikaw nakita na kita paano magdilim yung paningin mo. Cute namin nun, guys. Minsan ko na nakita magdilim yung mukha ni Luis. Yung hinawakan ko siya. Yung parang itsura ng paghawak dun sa Wolf of Wall Street. Hinawakan ko si Luis sa mukha ko. Sabi ko sa kanya, bro, hindi siya worth it. Pero yung mata ni Louie parang mata ng pating. Itim na lang. Sabi ko, putang itim na lang to ha. Dilated pupils. Dilated. Sabi ko, parang Diyos ko. Pero anyway, wala yun. Okay naman kami. Wala naman. Mabait kami. Kaya ko lang natanong kung ano yung, kung paano ka, kung sakasakaling hindi ka DJ. Kasi, ikaw ba? Ako, to be honest, hindi ko nakita yung sarili kong maging professional DJ in a sense na ito yung magiging source of income ko. Ito yung naging kabuhayan ko ngayon. Pinalaki ako sa family ng mga negosyante kasi. Then, yun nga, nag-flight attendant ako. Pre-pandemic or 2018, nung wala na ako sa airline, nag-end up ako sa family business namin. And then, tinry ko i-juggle yung oras ko sa pagiging DJ and sa negosyo. So, nakakatuwa naman kasi marami akong natutunan sa business side. Pero talagang ang nasa isip ko talaga, negosyo all the time eh. But, napunta ako sa industry ng pagdi-DJ kasi hindi naman dahil hindi ako ready magnegosyo. Theoretically, marami ako natutunan sa experiences sa family business. 5 years din ako sa amin. Pero may something naman na kailangan i-correct sa akin, I believe. It's the emotion. Especially sa mga nagnenegosyo na malitang kapital, calculated risk. Hindi kasi ako naniniwala sa kaya mo magnegosyo ng walang puhunan. In a sense, oo. Puhunan mo is laway mo. Nandoon yun. Yan yung mga magagaling na salesman na magagaling mag-flip. Yan yung mga nakikita natin online na before they're nobody, ngayon somebody sila. Pag sinabi nila, nagsimula sila sa ganito maliit ganyan. Yes, walang puhunan. Pero hindi nila alam kung gaano ka-powerful yung tongue natin. Everything they say may sense, nakakapagbenta sila properly. And then flip sila ng flip na sobrang doon ako nahuhook na parang nabibilip talaga ako.
Kasi ako, sales is everything. Pero sometimes, pag nagka-calculated, dumana din ako sa mga numerous businesses na nag-fail. Pero ang isang common denominator nun is, nagiging emotional ako. Bakit? Emotional in a sense na nagiging analysis paralysis ako kasi wala akong pera eh. Kumbaga, for example, I have 100,000 in my bank account ngayon. Babuhos ko siya sa negosyo. Parang there's no room for mistakes. Pero sa business kasi, you have to fail fast. Fail early and fail fast. And magastos mag-fail. Magastos mag-fail. Kasi doon ka natututo eh. Doon manggagaling yung totoong puhunan ng capital mo. Kasi mag-fail ka hanggang ma-figure out mo kung saan ka pasok. Saan ka pasok and then hindi siya all the time nakukuha sa libro. Totoo. Ang daming business books eh. Ang daming business books pero hindi lahat pasok sa isang type ng negosyo. Parang sa bodybuilding, ang daming bodybuilding books. Pero pag ang nahugot mong librong bodybuilding book eh yung libro ni Arnold Schwarzenegger, for example, baka pag in-apply ko sarili ko yun, baka wala na ako sa mundo nun. Kasi, or katawan ni Brock Lesnar, pag nakita mo yung paano nabuo yung katawan ni Brock Lesnar, hindi mo siya ma-apply sa Pilipino. Kasi, grabe pinanggalingan niya eh. Iba yung genetics din, di ba? Genetics and all. So, hindi siya applicable all the time. Oo nga. So, yun. Nasa business ako. And up to now, nandun siya. Nasa isip ko siya all the time. Marami naman tayo niluluto. So, yan. Maganda na pag-uusapan natin to kasi it's not all about DJ lang. Kudos may mga promoters din sa club. Napakahirap na trabaho ng promoters sa club. Sobra. Most of them employed sa umaga. And then they will party sa gabi. Yes. And then they will invite people. Feeling ko, maliban sa DJs, talaga sila yung bread and butter ng ano. Oo, sobrang importante yung promoter sa isang club. Sila yung bumubuhay. Make or break. Kung may magaling kang promoter or promoters, grabe, sobrang gold nun para sa isang club, no? Especially pagka kunyari, may weekend ako ngayon, Saturday. Nakita ko na tong mga tao na to. Imagine mo, nabit-bit pa nila yan the following week. Ang galing nga eh, no? Ang galing naman. Ako, pag nag-invite ako ng friends ko ngayon, papwersahan, sumama ko, hindi. Tapos para mabit-bit ko siya next week ulit. Ang galing nga eh. Nakikita ko yung mga promoters natin na regular talaga nila nadadala week after week and nag-e-enjoy pa rin talaga yung mga tao, no? So, nag-e-enjoy. Shout out sa promoters ng Kao Manila. Solid work, guys. Yeah. So yan, may mga trabaho sila. May trabaho. If I'm not mistaken, some of them nag-aaral pa sa umaga. Nag-aaral, then sinasabay yung promoting. So, galing. Apart of being a DJ or sabihin natin, ito, you constantly work out. May iba ka ba bang pinagkakabalahan, hobbies? Honestly, wala. Kasi ako, at an early age, na-realize ko na pag para sa akin yung isang bagay, smooth sailing siya. May progression, may nangyayari. May naging results ako mostly agad. And napapansin ko, kahit anong try ko sa isang bagay, kahit sobrang effortan ko siya, pag hindi para sa akin, hindi talaga ako nag-i-improve. Like, in-effortan ko nung bata ako basketball. Nag-Milo Best pa ako eh. Marunong ka rin mag-spider. Milo Best, bro. As in, sobrang nahook ako sa basketball. Tinry ko talaga, bro. Pero siguro 1 to 2 to 3 years ko talagang, everyday practice. Hindi talaga ako nag-improve. Dapat na 2 daliri. Follow through. Yun nga. So, ako yung type of person, iba-iba naman siguro. Merong iba na kaya nila multiple things. Ako, sobrang konti lang ng kaya ko gawin. And sa ibang bagay, hindi na ako magaling. So, nagsistick lang ako dun sa bagay na gumagaling ako. Kasi alam ko yun yung for me. So, kung ayayin mo ako mag-billiards or basketball or ibang trip, madudurog niyo akong lahat. So, yung mga alam ko, which is yun nga, fighting and music. Actually, dun lang nag-click yung skills ko. Napansin ko yun sa buhay ko. Outside nun, kayang-kaya nyo talunan, mag-billiards tayo. Miles, pag nag-basketball tayo, durug na durug mo. So, yun.
Wala akong ginagawa outside music and martial arts. Ako naman, very open ako sa lahat. So, yan ang naging comment sa akin ng uncle ko. Naging para akong jack of all trades before. Parang sinasabi niya is, knows everything pero master of nothing. Kasi, yan yung mga time na nanonotice niya na ginajuggle ko na yung negosyo namin, plus music. Pumapasok na ako sa office. Bro, pasok ko sa office 8 a.m. Grabe, no? Daily. May nangyayari ba na galing kang gig din? Oo. Talagang, kabago-bago ko sa house nun. Nagre-request ako, opening lang. Para makatulog pa. Para may tulog pa. Pero, yeah, nanonotice niya na, parang accept ako ng accept ng trabaho or gagawin or ganito. Pero wala akong minamaster na isa. Pero may advantages din daw yun. Yes. Yes, may advantage siya to a certain degree. For example, lagay ko lang sa sitwasyon ng pagbabanda. Who would have thought na kakanta ako sa isang banda? Naging vocalist ako ng isang banda, ng banda namin before without proper training. Sinubukan ko lang siya dahil kailangan ko Nung elementary kasi ako, babagsak-bagsak ako So nagkaroon lang ako ng special project na yun, kumanta ako. Then doon na ako kinuha ng mga bandmates ko. And then nung may mga nag-absent sa banda namin at na-enhance ko yung pagigitara ko. To cover yung gitarista na absent for this particular time. Sa drums, ganun din. Tinry ko hindi rin ako, wala kang formal lesson ng pagda-drums. Nag-start lang ako kakatap ng table. Tapos in-enhance lang ng kabanda ko ng kaunti. Pinalish lang niya. Tapos self-study na. Awa ng Diyos. May naman. Pero makakatugtog ako, pero hindi mo masasabi na parang, elite to. Hindi ko nga alam yung mga octave na sinasabi mo Pero hindi ko alam, ginagawa ko na pala. So, mga terminologies, kasi nga, inaalam ko siya to a certain degree, basta tunog okay na to. Even pa nagpa-play ako ng drums, makuha ko lang yung groove niya. Ito na pala yun. Ito pala tawag dun. Inaalam ko lahat Sa business namin, naalam ko rin lahat. Tinap ko yung accounting, tinap ko yung legal, tinap ko yung finance and all. Pero kung iisipin mo, parang, nandito Pero sayang Pero yeah, it's a good thing to talk about. Luckily sa'yo, na-identify mo agad. Luckily, na-try ko yung bagay na yun. And nag-click, then tinuloy-tuloy ko na lang. Kasi music and martial arts, nasimulan ko siya both nung grade school ako. Nag-try ako ng other things. Actually, nag-try pa ako mag-culinary school. Seryoso, bro. Chef Louie. Ayun, na-imagine ko. Teka lang. Puputulin kita. Chef, ano ka, sa pastries ka ba? Anong trip mo? Kung sakasakali Bro, wala. Dahil hindi talaga ako magaling in both. Tinry ko talaga. I tried my best. Legit. Kaya alam ko talaga yung mga hindi para sa... Tinry ko talaga. Nag-graduate pa ako dun sa culinary school. Center for Asian Culinary Arts. Plug ko na din. Kila Chef Jean Gonzalez. So yun, magagaling talaga yung mga nagturo saan. Pero it's not for me. So balik na lang ako sa lane ko. And yun. Pre, luto mo akong corned beef. Baka masunog ko pa. So yun nga, na-discover ko na magstay na lang talaga sa mga skills na alam kong para sa akin. Which is, thankfully, maaga ko na-discover. Music and fighting. Yun na talaga. Yun yung para sa akin. That's good, no? Actually, dami ko pang gustong itanong sa'yo, pare. Kasi natututo ako sa'yo, to be honest. Sa dami na natin pinag-usapan, natututo pa rin ako natututo tayo sa isa't isa. So basically, ang takeaway ko dito sa episode natin ngayon is, there's no harm in trying pala. Talagang do what you want to do. Invest on yourself. Kung invest ka sa sarili mo, try ka lang ng try. Try things, kasi hindi mo alam Hindi mo alam kung ano yung path na nililid ka ni Lord. It's really good na sinabi mo, at least ikaw na-identify mo kung ano yung gusto mo. Kasi a lot of people, including myself, hindi, ang tagal bago mahanap
Kaya nga, try kami ng try eh. Tama naman. Try ng mga panibagong bagay, experiences, and then from that experience na nag-gain mo, doon kami nag-excel. Doon mo malalaman. Hindi ko malalaman na magiging okay akong DJ kung hindi mo nag-DJ. Hindi ko malalaman na magiging okay musikero kung hindi ko engage sa music. Hindi ko malalaman na maayos ako sa martial arts kung hindi ko siya sinubukan. So marami pa tayong pag-uusapan sa susunod na episode natin. Patikim pa lang to. Episode 2 pa lang pero nanggigigil na ako. So once again, this is Jump Seat Stories. My name is DJ Nico. And I'm Louie G. See you all soon. Let's get it. Yeah, boy.